Ang ating buto ay mahalaga para maayos tayong makatayo at makakilos. Proteksyon din ito ng ating mga internal organs. Pero paano kung ngayong buto ay hindi na gayon katibay? Paano din kung magkaroon ka ng mga fractures? Paano kung may osteoporosis ka na? Para malaman ang sagot, panoorin at pakinggan natin ang programang QMC Buto Sigla ngayong Biyernes, August 7, 2026 sa ganap na alas 10 ng umaga. Makakasama ng ating mga host na sina Mr. Herbert Pascua at Lisa Calyao, si Dr. Marshall E. Poncelan III sa isang napakagandang talakayan. QMC Buto Sigla, dito lang sa iyong paboritong himpilan, Live Radio DCAT 1512 Southern Luzon. Tatak totoo. QMC Buto Sigla, ang programang tatalakay ng tamang pangangalaga sa ating mga buto, pati mga sakit, sintomas at gamutan, pag-uusapan dito. QMC Buto Sigla, hatid sa inyo ng Quezon Medical Center Orthopedic Department dito sa DZAT Live Radio. QMC Buto Sigla. QMC Buto. Yes, good morning mga ka-life and Yes. welcome po sa ating programang QMC Buto Sigla. Opo. Kaya siguro po kayo po ay nagtataka, maaga po ang ating QMC Buto Sigla ngayon pong Biyernes. Opo, ang ating pong QMC Buto Sigla ay meron na pong bagong time slot every Opo. Friday, 10 in the morning hanggang 10:30 po, 10 to 10:30 in the morning every Friday. So, kumbaga ito yung ating maiden episode na sa ganitong time slot. At ako po ang inyong makakasama, Herbert Pascua, at makikita nyo po sa katabi ko ang isa pa sa nating host. Actually, siya po ang ating magiging bagong host ng ating program QMC Buto Sigla, si Ma'am Risa Calyao. Good Hello morning, po. Ma'am Risa. Good morning po, Sir Herbert, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ayan, sa lahat ng ating mga listeners and viewers, hello po sa inyo and welcome po sa ating programang QMC Buto Sigla. Ayan. Yes. At mamaya Sir Herbert, ay meron tayong makakasama regarding sa atin pong magiging topic. Yan, yung osteoporosis and fragility fractures. Yes, ang ating pong programang QMC Buto Sigla ay tumatalakay po sa ating pong mga medical conditions, Yes. lalo na po regarding po sa ating pong mga buto. Kaya QMC Buto Sigla. At ito po ay hatid ng Quezon Medical Center. Of course, yan po ay sa pakikipagtulungan po ng Bet and Seed Philippines. Isa po siyang non-government organization Yes on po. socio-civic and educational initiative. And of Opo. course, yes, pinapasalamatan din natin ang Department of Orthopedics sa pangunguna po ni Doc Romel Castillo. Ayan. Kaya sila po ang may layunin na maipaabot sa mga tao na nangangailangan din po ng information na about po sa ating mga buto. Oo. Dahil syempre kapag magpapa-check up ka, Sir Herbert, ay kailangan mo rin ng fee or bayad. Pero dito, ayan, libre nilang malalaman yung Yes. patungkol sa kanilang mga sitwasyon sa buto. Ayan, kahit saang parte po yan ng inyong katawan patungkol sa ating magiging topic din. Ayan. yan. At kung meron po kayong katanungan, mababasa po natin sa ating screen ang ating pong number. Opo. Yan po ang ating official number dito po sa Live Radio, ang 0920-593-0336. So, kung Yes. meron po kayong tanong regarding po sa ating pong topic this morning, ang osteoporosis and fragility fractures, welcome po ang inyong mga katanungan. You can also comment on our Facebook Live this
morning. Yes, opo. Sa lahat ng mga viewers po natin, i-comment nyo lang po ang inyong mga tanong dyan at sasagutin po right away ni Doc. Ayan, kaya mamaya papakilala natin si Doc, no? Pero atin po munang batiin ng isang magandang umaga ang ating pong mga taga-subaybay, no? Lalo na po sa ating Facebook live streaming. Ayan, binabati natin si Ma'am Malen Valiente. Sabi niya, magandang umaga po, Live Radio DZAT staff, pagbati po mula sa Calaca, Batangas. Ayun, abot tayo sa Batangas, no? Sa pamamagitan ng atin pong Facebook live streaming and also sa atin ding radio, Sir Herbert, no? San Juan, Batangas ay malinaw na malinaw po ang ating signal dyan. At sa some parts po ng Batangas. Ganun din, binabati natin si Ma'am Beth Tandok. Ayan, blessed morning, Yes, good Pastor morning po. Herbert and Ma'am Risa. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, kay Cora Sembran, good morning po sa inyo. Ayan, marami po tayong mga viewers sa atin pong Facebook live streaming. Kaya abangan niyo po, no, ang mga discussion natin. At pwede rin po kayong mag-follow up question doon po sa i-discuss ng ating pong guest. Yes, and of course, lahat pa po nating mga listeners sa malawak na lugar na naabot ng ating himpilan. Sa kabuuan po ng Quezon Province, Batangas, at sa iba pang mga region, no? Opo. Calabarzon and Yes. Mimaropa, Ayun. napakalawak po ng ating naabot. At ang alam ko ngayon, marami yata ngayon ang walang pasok eh. Kaya Oo, mas marami tayong listener ngayon. Yes, dahil tag-ulan po. Dahil tag-ulan. Oo. At I think merong order, merong nilabas na abiso ang LGU. At I think hindi lang dito sa atin, pati sa iba pang lugar dahil nga may Yes. bagyo. Opo. So habang kayo po ay nasa inyong tahanan, I don't know kung kayo po yung nagkakape dahil malamig ang panahon, makinig lamang po kayo sa ating programang QMC Boto Sigla. So atin na pong i-introduce ang ating pong resource person this Friday morning. So every time po na meron tayong episode sa QMC Boto Sigla, meron po tayong kasamang doctor from the Yes. orthopedic department ng Quezon Medical Center. So sino nga ba ang ating magiging resource person this morning, Ma'am Riza? Ayun, ang atin pong magiging guest ngayong umagang ito ay walang iba. Ayan. Ayan. Napanood nyo po kanina sa video teaser natin. Ayan, si Doc Marshall Punzalan III. Ayan. Welcome po sa inyo, Doc, dito Morning sa po. himpilan ng Live Radio at sa programang QMC Boto Sigla. Yes, welcome po and good morning, Doc. Good morning. So, ako ang pinakilala na si Marshall E. Punzalan III, isa pong orthopedic surgeon sa QMC. So, ngayon po magle-lecture tayo upang malaman ng mga kababayan natin kung ano po ang osteoporosis at fragility fracture at paano ito mape-prevent at masusolusyonan. Ayun. By the way, Doc, ask ko lang po, ano po ba yung, di ba, pag sa orthopedic doctor, meron kayong mga specialization, Opo. tama po ba? So, ano po yung sa inyo po? Currently, general orthopedics Okay. pa lang tayo. Oh, So, okay. pero we currently manage syempre mga nabalian, Opo. and yung mga may osteoporosis, mga degenerative diseases. So, kasama na yun sa lahat ng minamanage namin. Yes, Ah, tama-tama yung okay. ating pong topic, osteoporosis. Opo. Ayan. Pero bago pong lahat, may mga nais po ba kayong batiin muna bago po tayo magsimula sa ating discussion? Sige. Syempre gusto ko magpasalamat po kay Sir Dr. Romel Castillo. Siya po Ayun, talaga hello yung po. panguna nung programang to Yes. para maturuan, mabigyan ng gabay yung mga kababayan natin na syempre may iba't ibang sakit, hindi alam kung kailan dapat magpatingin. At least dito, kahit nasa bahay lang, makakapagkonsulta sila or if mas kailangan ma-check up, malaman nila na kailangan nila pumunta ng hospital at magpatingin. Magpapasalamat din ako sa, syempre, QMC po, sa lahat ng mga nagtatrabaho, naglilingkod sa ating mga kababayan na walang hanggan yung pagsisikap para ma-provide yung best healthcare na mabibigay natin. And yun po. Ayun, yes, Doc. Dahil nga osteoporosis and fragility fractures po ang ating topic. Yan, sisimulan natin sa tanong na, what is osteoporosis? Ayan. So,
may prepare akong mga slides para at Ayun. least makita, ma-visualize ng mga nanonood sa Facebook kung ano yung ating pag-uusapan. So, ano nga ba ang osteoporosis and fragility fracture? So, simulan natin, ano ba ang buto? Bago natin pag-usapan yung sakit, dapat natin malaman kung ano ba dapat ang role ng buto sa katawan. So, madaming role ang buto natin. Hindi lang siya nagme-makeup nung frame natin o kaya ganito yung katawan natin, pero it serves as protection, no? Pinoprotektahan nito ang iba't ibang organ ng ating katawan, and madami rin itong role sa pang-araw-araw natin, kundi ito rin is storage ng ating calcium na madaming ginagampan ng role sa ating katawan sa pang-araw-araw. So next. So, ito. So, madami na, yun nga, tulad ng sinabi ko, it's provide structural support, movement. So, kung walang buto, hindi rin tayo makakagalaw. And, ang osteoporosis po, next po. So, yun nga po, doon na tayo sa osteoporosis. Ano nga po ba ang osteoporosis? Osteo is bone, and porosis is, ibig sabihin, porous or humina. So, ang osteoporosis is dala na rin po ng ating pag-edad. May natural proseso ang ating buto na from araw-araw nagbabago. From matibay mula ng pagkabata natin, tas habang nagkakaedad is humihina, no? So natural na proseso po ito. Next po. So it is an illness which affects the density of the bone quality, and the bone becomes brittle and increases risk of fragility fracture. So kumbaga, kung isipin nyo, parang ito yung, kung tulad ko, yung buto natin is parang bahay, no? Na once na nagkaedad, syempre parang inaanay na. So parang nagkakameron ng butas or weakness. Makikita nyo sa susunod na slide, yung itsura ng ating buto. So, ganyan yung normal bone natin. So, madaming structures, hindi lang siya solid, no? May parang, kumbaga, concrete siya na may nilalaman na nag-provide ng blood supply at next po. So, ayan. So, ang buto natin is hindi siya static organ, or ang ibig sabihin, hindi siya nakapirme habang buhay. Sa pang-araw-araw natin, na may constant process na nasisira siya, nagbi-build up, then sinisira uli para mag-make ng new bone. And yung calcium kasi, ginagamit niya ng katawan natin, no, sa pang-araw-araw. Kahit sa, yung calcium kasi ginagamit natin sa paggalaw, sa contraction ng muscles, para ma-stabilize yung katawan natin. Mali, Dok, yung ibig sabihin po, yung ating pong buto, hindi siya yung parang yung akala lang natin, buto lang siya na, alam mo yung pag meron tayo nakikitang buto dyan na, katulad sa mga kinakain natin, may mga laman siya, may mga ano. Yung buto natin is siya ay storage ng calcium natin. Yes. Ang calcium naman, madaming role sa katawan, hindi lang siya pampatibay ng buto. Nakatulong rin siya sa muscle contraction, sa metabolism ng katawan, para ma-maintain yung balance at normal function ng katawan. Yes. So if may mga sakit tayo sa buto, naapektuhan talaga yung buong katawan natin. Yes. So, Dok, yung bang, excuse po, yung buto po ba, parang yan ba yung nangangailangan ng pinakamaraming calcium sa buong katawan po natin? Siya po is storage facility ng calcium. Okay. So kapag kailangan ng katawan natin for other functions, nagsisignal yung madaming hormones na nagsisignal sa buto para kung sisirain, tapos i-release yung calcium nasa loob mula ng sa buto. Kumbaga parang bangko siya. Okay. Okay. Tapos kailangan ng katawan natin magsisend ng signal, so para magwi-withdraw, para magamit yung calcium, halimbawa sa bangko nga, kunwari pera, ganun, para magamit sa ibang part of function ng katawan. Opo. Doon niya lang sinustore para ma-maintain yung levels ng calcium ng katawan. Opo. So, okay. Sige po. Question lang din po, Doc, about po sa binanggit nyo kanina na ang bones po natin ay nagbi-build din, 'di ba? Nasisira siya and nabi-build din. Kumbaga, pag tumatanda ba ang tao, natitigil ba yung pag-build ng buto? Hindi naman sa natitigil. It's a ongoing constant process. Pero yun nga, kailangan natin ma-provide yung enough nutritional support para ma-regulate at mabalik yung enough calcium sa buto natin upang hindi siya sobrang rumupok. Pero yung
kumbaga paglambot ng buto natin o osteoporosis is isang natural na proseso ng katawan na nangyayari talaga habang nagkakaedad. Oh, Ang gusto okay. lang natin is ma-prevent Apo. at saka ma-delay yung mga onset ng osteoporosis. Oh, okay. Dok, yung regarding po sa calcium, no, parang yun nga sinasabi nga natin, yung buto parang imbakan siya ng calcium. So, yung bang calcium nanggagaling lang talaga sa mga kinakain natin or yung ating katawan, does it produce calcium? It does, pero yun nga, you need constant, kumbaga, may natural regulation yung katawan natin. Pero yun nga, kailangan natin ng calcium para sa diet natin, para ma-maintain yung adequate level, kasi may natural protective agents tayo para hindi masyadong bumaba yung calcium. Lalo na babae, habang nireregla pa or nakaka-period pa, may natural protective agent sila, which is yung estrogen natin. Para hindi biglang bumagsak yung or mawala yung calcium sa katawan. Pero yun din, ang problema doon is pag nag-menopause na, halimbawa ang isang babae, bigla namang nagrurupok yung buto nila kasi nawawala yung protective agent. So, dapat ma-identify natin, which is mamaya papakita ko, kung sino yung mga at risk sa mga magka-osteoporosis at usually bigyan natin ng additional pansin or nutritional support na calcium para ma-prevent yung osteoporosis. Okay. Okay. Okay, let's move on with our slide. Apo. So, yun nga. So, kanina, yun nga, okay. So, ito nga po, yung dinidiscuss natin kanina. Yung So, bone. sino yung mga, kumbaga, more at risk Mga risk magka-osteoporosis? So, babae man, lalaki, basta 70 years old and above, may risk for osteoporosis. Mga babae, sinabi ko, menopause. Kasi before menopausal, pag nagkakaregla po yung babae, may natural protective hormone sila para hindi mawala yung estrogen, calcium sa katawan nila. And mga iba't ibang metabolic disorder, kunwari pagkasira ng kidneys, mga congenital problem na at risk ang mga tao magka-osteoporosis or nutrition. Kaya nga, hindi lang sa diet, pero nakakatulong ang diet para ma-maintain yung calcium natin sa katawan. Tapos yung sedentary lifestyle, mga gamot, tulad ng, so dapat talaga, pag umiinom ng gamot, mabigyan natin ng tamang konsulta ang doktor, ha. Hindi pwedeng, kunwari, pain reliever, tulad ng mga celecoxib, nakaka-cause yan ng osteoporosis pag constantly natin ininom. Tapos alcohol, paninigarilyo. Yan, number 1 ang paninigarilyo sa pagrupok ng buto. So, expect nyo kung matagal na kayo naninigarilyo mula pagkabata or ilang taon na, by the time na kahit less than 70, pwede na maging marupok yung buto ninyo. Tapos, syempre sa lahi, kung may lahi na talaga ng osteoporosis, so dapat nagpa-screening. So, kahit hindi ka, sabihin natin, hindi ka pa senior citizen, there's still a possibility na magka-osteoporosis ka. Depende sa dami ng calcium mo sa katawan. Dapat kaya nga magpa-check up para makita natin. Pero yung mga nirecite ko kanina, mga risk factors yun involved na parang baka pwede magpakonsulta na tayo. Makita natin ng doktor kung kailangan na ba natin mag-additional supplementation ng mga calcium. Yung bang pag halimbawa 70 ka na pataas, automatic nagka-osteoporosis o meron Hindi naman. So, meron din talaga hindi. Depende po. Hindi naman. Siyempre, usually nga, parang nakita ko kanina yung sedentary lifestyle, which is karamihan talaga sa atin ngayon. Medyo hindi na gumagalaw-galaw, kulang na sa ehersisyo. Yes. So medyo narupok talaga ang buto. Kasi ang buto natin is, tulad yung sinabi ko, hindi siya static. Nasa constant building process siya. Pag sira, pag breakdown, at saka ang nakakatulong doon, part ng prosesong yon is yung mechanical stress. So pag mas active yung pasyente, mas nasi-stress yung buto natin. So pag mas nasi-stress yung buto natin, parang yung muscle natin, di ba pag nag-gym tayo, pag nag-workout, lumalaki siya. Same yung buto doon. Pag hindi mo stress yung buto natin, na parang lagi ka lang nakahiga, samahan mo pa ng paninigarilyo, alcohol, poor diet, nahina yung quality ng buto natin. So kung nung bata ka, medyo may ehersisyo ka, tama naman yung diet mo, kahit 70 ka,
baka wala ka pang osteoporosis. Okay. Oh, yes. Basta ano po, no, yung kumbaga, ma-maintain mo yung calcium sa katawan mo. Ayan. Okay, so proceed po tayo sa next. Okay. So, yan makikita natin kung ano po yung nasa kaliwa, kung ano po yung normal na itsura ng buto. And parang sa dulo po, yan po yung severe osteoporosis na. Kumbaga, kunwari sa semento, sa building or sa bahay, parang yung semento ay yung bahay inanay na or puno ng hangin. So, syempre, hindi na natin expect ganong katibay yung bahay kung puno na ng anay. Konting galaw lang, pwede mabali talaga or masira. So, ba't natin tinatawag na silent killer yung osteoporosis? So, yung osteoporosis, bago pa natin ma-detect, makikita natin, wala yung simptomas. Usually, too late na tayo minsan, lalo na pag hindi natin pinatingin or hindi tayo aware. Yan, para nakita nyo sa picture. No? So, ang nagiging problema sa osteoporosis is pwedeng mabalian, no? Isa na yan sa pinaka-komplikasyon niya. So, yung osteoporosis, hindi mo mararamdaman yung action sa katawan mo. Pero once na kahit actually, may mga pasyente ako, parang umupo lang, or na tumayo from the bed or sitting, nababalian na, lalo na pag sobrang rupok na ng buto. Or mahulog lang, madapa, bali na agad. Okay. No? So, malalaman niyo po pala pag may osteoporosis na kayo, pag may signs na parang mababalian ka na ng buto. Before mabalian, usually yung kaya nga natawag nating silent killer kasi yun nga, hindi natin madidetect yan. No? Usually, kunwari kung wala siyang symptoms until it's too late na nabalian na tayo. And yung complication after ng bali, syempre, madami yan. No? Pero yun, kaya siya tinatawag na silent killer. So, kailangan po magpa-check up agad pagka nararamdaman na. Lalo sa mga, di ba, yung mga pinakita ko pag 70 ka, menopause na babae, yung poor nutrition, matagal ka naninigarilyo. So, it's more signs na dapat magpatingin na kayo. Okay. Sige. Before it's too late na nabalian na pala kayo. Saka lang kayo magpapatingin. Yes. So, usually yan makikita nyo, mga nabalian from simple trauma or ibig sabihin, nadapa lang or nahulog or kahit minsan pag sobrang rupok talaga, tumayo lang, hindi ka pa nahulog, pwede na mabalian. So, yan yung mga ginagawa natin. Inooperahan natin para mabalik yung function niya. Pero kasi, yun nga, syempre yun nga, mas magastos siya. No? Kasi ooperahan ka na. Yes. And yung komplikasyon related to osteoporosis, madami yan. Tulad ng immobility. So, hindi ka makakagalaw. So, dahil hindi ka makakagalaw, pwede ka magka-pneumonia, humina yung baga mo, magka-infection, no? Magka-bed sores, urinary tract infection. So, dala lahat yan ng komplikasyon once na mabalian ka. Lalo na, syempre mga pasyente natin yan, may edad na. So, yung risk involved with surgery, nandun din. No? Na gusto natin ma-prevent kaysa mabalian pa kayo, maoperahan pa, magkagantong komplikasyon pa. Kung makikita niyo sepsis, no? Delikado yan sa buhay. So, gusto natin ma-prevent. Okay po. Doc, meron lang pong question mula po sa ating viewer sa Facebook page. Ayan, si Malen Valiente. Sabi niya, Doc, nasambit niyo po kanina kapag ang mga kababaihan, kapag di po nagme-menstruation, isa din sa paghina ng mga buto. Ano po kayang tamang vitamins ang need po i-take? So, bawat edad at saka mga sakit may iba't ibang level of calcium or na tayong required, no. So sa atin usually kung normal na adult, no, enough na ang nutritional diet para sa daily intake. Usually nasa 1,000 to 1,200 to 1,500 yung kailangan nating daily calcium intake, which is kaya namang makuha sa mga high calcium foods tulad ng gatas, itlog,
cheese, mga green leafy vegetables, mga makakatulong yan, no? Or magandang source of calcium yan. Okay. Pero yun nga, pag nag-menopause ka, nawawala kasi yung estrogen na nagpo-protect sa buto natin. So yung mga ganun, usually kailangan natin magbigay ng additional calcium nutritional support, no? Yung mga sa vitamins na calcium. So ito yung sinabi ko, usually recommended is nasa around 1,000 to 1,500 na calcium, no? Pero another vitamins na kailangan natin for our bones is also vitamin D. Yes. Ang vitamin D kasi is kahit uminom tayo ng calcium, ang vitamin D is ang nagpapa-absorb ng calcium sa buto natin. Pero usually makukuha naman natin ang vitamin D sa pagpapaaraw, no? Opo. Makakatulong 'yan na magpaaraw tayo araw-araw para mas mabilis or mas magandang ma-absorb ng katawan natin yung calcium. So pero pwede rin natin, kung di naman tayo kulang sa araw, tulad sa panahon ngayon, makulimlim talaga, wala masyadong araw, makukuha natin sa vitamin D support, no? Opo. Okay, Doc, meron po isa pang tanong dito, no, from Michael Ryan. Sabi nga, good morning, Doc. Pag tungtong ko ng age 30, mas dumami ang lagutukan. Siguro yun, parang puputok-putok. ng buto kapag nag-e-exercise. Masyado bang maaga? Ay, yung paglagutok naman, hindi naman po yun symptoms ng osteoporosis, no? Okay. It's more of a joint problem rather than yung mismong buto, no? So, pwede kasing madaming cause yung paglagutok ng buto, no? Pero ito usually is it's a sign of physical inactivity, na maganda ma-prevent natin through constant and regular physical activity. Pero yung mas maganda magpa-check up ka syempre, no, sa doktor, makita kayo, ma-examine, ma-work up kung may kung osteoporosis ba yan. Pero yun nga, mas hindi siya necessarily osteoporosis, no? Lalo na bata pa, no? 30 years old. So more on siguro kulang lang sa physical activity. Okay po, sige po. Okay, let's go back sa ating discussion about the complications po. So, yan. Once na syempre magkabali ka, immobility, hindi ka na makakagalaw, no? O operahan ka. So, yun. Pwede magka-problema sa atake sa puso. Kasi kapag pag once na magkabali, tapos hindi ka naging mobile, pwede magkameron ng blood clot, so mamuo yung dugo sa buto. Then, pwede siya ma-dislodge o gumalaw, mabarahan yung puso, pwede magka-stroke, pwede rin magka-pulmonary embolism o yung clot na yun, pwedeng bumara sa daluyan ng hangin sa baga mo, which could be life-threatening, no? So, kasama na rin natin yung dementia o pagiging magkalimutin or yung magka-problema sa normal function ng utak natin. Pwede palang maka-apekto rin sa ating Oo, lahat ng yan, mga complication. Hindi siya direct, pero mga immobility, long-term complication siya na pwede magkameron. Okay. So, yun nga, ang importante is early detection, no? So, all ages, all women 65 and older, and all postmenopausal women, tulad na sinabi ko kanina, and men na over 70, we suggest na bone scan or DEXA scan. Ayun. So, yung scan na to is, kumbaga, makikita or yung quality ng buto mo. Usually, check yung likod mo or yung hips para makita yung bone quality mo. And usually, isi-screen yan kukumpara dun sa normal age mo kung angkop ba yung quality ng buto mo. And dun natin makikita kung anong score niya, kung kailangan mo na ba mag-supplement. Okay po. Oo. Naalala ko po noon, nagkaroon ng free bone screening dyan sa QMC. Oo, madami kami. Actually, madalas po yata yan. Regularly namin siyang ginagawa. It's either kung mga 6 months, no? So 2 times a year, nagkakameron tayo ng DEXA scan screening or pinapacheck natin yung mga elderly natin. And nagbibigay rin tayo actually ng vitamins sa kanila pag nakita namin kailangan nila ng nutritional support, lalo na sa mukhang may osteoporosis na. Yes. So kapag meron po tayong bone screening, no, ina-announce naman po natin dito sa Life Radio. At so malalaman po natin yan pag our next schedule. At yan po ay libre.
Opo, Kaya nga ayan. free bone screening. Yes, So, actually naghahanap sila ng ano 'di ba yung mga pasyente talaga na kumbaga meron ng nararamdaman sa kanilang mga buto. At mahalaga po 'yun na may early detection na agad para ma-prevent. Dok, Ayan. madagdag ko lang, no? Medyo related lang siguro ng konti dun sa osteoporosis. Kasi naalala ko kasi yung sa bone screening, meron pa yung osteopenia, di ba? So, yung ating bone screening is magbibigay siya ng score. No? So, ang score niya is positive, negative. So, anything above negative 1, no? So, 1, 2, 3, tas negative 1 is within normal pa. Ano? Pero pag negative 1 to negative 2.5, between ng range na yan is osteopenia. Tapos more than or less than negative 2.5, yun ang natawag natin osteoporosis. So, kumbaga, yung osteopenia is milder form of osteoporosis or hindi na normal pero bawas na yung bone quality niya. Ang osteoporosis, yun, medyo nag-worry na tayo na mabilis na mabalian, na kailangan talaga natin ng mga nutritional support and lifestyle modification. So may level din po pala, no? Opo. Bago mapunta sa osteoporosis. Okay. So meron din po tayong viewer na nagtanong po sa atin, Doc. Sabi niya, "Good morning, Doc. Mahina sa calcium. Masisira daw ang mga ngipin pag nanganganak ang isang babae." Pag nanganganak ang isang babae. Opo. Humihina yung Humihina calcium. ba yung calcium? Hindi naman kapag nanganganak. Apo. So, hindi naman. Kasi hindi naman mawawala yung protective agent natin or estrogen kapag kakameron tayo ng ng pagbubuntis. It's more of, kumbaga, syempre may yung nutritional support, tinadagdagan lang natin. Kasi yun nga, 2 taon na kayo basically kasi na nag-share na kasi yung baby, lalo na pag nagde-develop sa tiyan, nagko-consume rin siya ng nutrition ng katawan. Kasama na yung calcium lang. So, usually, tumataas yung requirement natin for calcium, lalo na kapag nagbubuntis at saka nagbe-breastfeed. No? So, Ayun. yeah, instead of 1,000 to 1,200, doon tayo bumabasa sa 1,500 na calcium intake. Okay. Ayan. So, ayun po, ano naman po ang treatment sa osteoporosis? So, of course, kapag may osteoporosis tayo, nangyayari kasi talaga yan. Nade-degrade talaga yung buto natin. Wear and tear na talaga yan. So, ang ginagawa natin is ma-delay siya. Gusto natin ma-prevent, pero once na nandyan siya, gusto natin ma-delay. Madalang na kasi habang tumatagal, yun nga, nagde-degrade talaga. Pero gusto natin mapaangat ng konti above osteoporosis at least osteopenia, lalo na pag may edad. So usually mapaprevent natin yan sa yun nga, sa tamang Lifestyle. pagkain, at saka lifestyle modification. Sa mga pag-aaral, yun nga, low intensity exercises, makatulong yan. Mga aerobics, mga ganun, kahit pag-gym, maganda yan sa kahit may edad na, makatulong yan para mas tumiba yung buto. Yun nga yung mechanical stress na sinasabi ko. Diet, gatas, itlog, cheese, mga green leafy vegetable, lahat po yan makakatulong sa nutritional support. And if magkulang pa, syempre minsan hindi natin control yung diet natin, mga nutritional or mga supplements na may calcium, makakatulong yan. At saka vitamin D, ito yung sabi ko, magpa-araw, makakatulong yan sa absorption ng calcium sa katawan natin. So, ibig sabihin pala, pag may osteoporosis ka, parang hindi na siya irreversible. Nandun na siya. Napapaangat naman po natin. Maangat pa ng konti. Pero yung total, hindi natin masyado kaya. hinahabol talaga lalo na pag nasa 70s na tayo. No? Kumbaga gusto lang natin, ayaw natin mag-progress, lalo bumaba pa yung score. Parang i-maintain na lang natin na gano'n. Hindi na siya babalik sa normal talaga. Ayun. So, Doc, eto last question po, no, para sa ating mga listener. Ayan, ano po ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit hindi natutuloy ang paggamot ng mga pasyenteng may osteoporosis? Ayan. So, yung regarding sa bakit hindi, una-una, is actually ang kulang is yung lack of information na dapat magpatingin na sila. So, yung mga
edad nga at saka yung mga may mga pangit na lifestyle, mga pangit na habits, dapat magpatingin, mga menopause women. So yun yung pinaka-cause kung ba't nagkaka-osteoporosis yung mga tao kasi nga kulang sa information. Pero yung sa treatment, usually actually yung mga pasyente namin, once na malaman nila may osteoporosis sila, is constant naman sila nagpapa-check up, nagsusupplement. Pero yun, usually nga magbibigay naman kami sa QMC ng mga gamot para mag-supplement ng calcium at saka ma-prevent natin yung osteoporosis at saka mga screening. Yan, importante yan para malaman natin kung kailangan natin ng gamutan na. Okay. Dok, paano daw malalaman pag halimbawang kung siya ba ay osteoporosis o parang sakit lang ng katawan, rayuma lang? Ayun, dapat nga Kailangan ma-check up. check up talaga. Hindi natin masasabi. At saka ma-screen. No? So, once na may nararamdaman tayo, may mga simptomas tayo and yung mga risk factors na sinabi ko kanina, mas maganda magpatingin. Opo. Ma-work up natin kayo at saka ma-advise natin. Kasi hindi naman yan lahat, lalo na kung medyo bata pa, hindi naman natin expect osteoporosis. Pero kung may mga iba kang sakit, tulad ng mga sakit sa kidneys, mga metabolic disorder, mga thyroid problem, pwede kahit actually mga bata pa. May mga pasyente kami, mga kahit 20 plus lang. Sobrang osteoporotic na yung buto nila dahil sa may iba silang mga sakit. Okay. So, halimbawa, Dok, kahit pag ikaw ay sumampa ka na ng 60 or 70, para masasabi ka ba dapat magpabukong screen ka na kahit wala ka pang masyadong naman. nararamdaman? Kaya nga sasabi natin siyang silent killer kasi yun wala nga. kang simptomas. Oo. Yes. Magkakasimptomas ka na, yun nga, it's too late na, nabalian ka na. So, gusto natin ma-prevent yun and yung mga complications associated sa mga osteoporosis and fragility fracture. Apo. Ayan. So, mag-question and answer po muna tayo, Doc. Although kanina pa tayo nagsimula. Pero eto po ang tanong. Marami pong matatanda ang takot mag-ehersisyo dahil baka mabalian. Ano po ba ang ligtas na paraan para manatiling active? Ayun. So, wala naman tayong pinagbabawalan na exactly na ehersisyo. Pero sa pag-aaral, nakatulong talaga ang mga low-intensity exercises. Tulad ng mga aerobics, no? Kasi yun nga, ang buto po kasi natin, kapag sedentary tayo, or hindi gumagalaw, or lalo yung mga pasyente natin bedridden, no? Rumurupok talaga yung buto. Kahit hindi sila actually nahuhulog, binubuhat mo pa lang, nababalian na sila. Kasi yung buto natin is nag-a-adapt lang sa stress niya. Kaya yung mga mula pagkabata na hindi sila physically active, malambot talaga yung buto. Pero yung kung ano yung mga recommendation natin, syempre, mga aerobics, ganon, mga low impact, low intensity exercises. Pero mas maganda, mas screen natin para mas maging angkop yung advice natin. Kasi kung hindi ka pa naman osteoporotic and gusto mo lang ma-prevent, pag-gym, pag-takbo, lahat yan makatulong. No. Yes. Ayun. So, ang sunod pong tanong kay Ma'am Beth naman po. Sabi niya, Doktor, totoo po ba na sa lahi po yung osteo? Ayun. Isa rin risk factor yun. Kung sa lahi mo, nagkamera na talaga ng osteoporosis or mga paghina ng buto, nandun talaga. Lahat, most mga sakit naman kasi namamana rin talaga. Risk factor yung nasa lahi. Okay. Kaya yun nga, mas mainam na magpa-screen agad tayo. Lalo na kung nasa lahi natin. Okay. Sige po. Pag-usapan naman po natin yung about sa prevention po no, ng osteoporosis. So, yun, for prevention, it's nutritional. So, lalo na pag bata pa, mas parang nagbo-bone banking na tayo o kumbaga nag-i-imbak na tayo ng additional calcium sa katawan natin. Lalo na pag mga babae, bago mag-menopause, kailangan medyo madami na tayo na imbak na calcium sa katawan. So, nakatulong na yung diet, lifestyle modification. So, kung naninigarilyo kayo, malakas uminom, dapat mabawasan na natin or if not, matigil natin. Matigil. And same yung ehersisyo, yung mechanical stress, no? So, kailangan maging aktibo tayo. Buti nga ngayon, medyo aware na ang mga tao sa mga pag-exercise. So, madami na ako nakikita na nag-workout, lalo na pag mga may edad na, no? So, hindi siya contraindication, pero dapat talaga mag-workout, lalo na habang bata pa, para ma-build yung buto natin na mas matibay.
Ayan, So parang ang osteoporosis talaga, parang we can consider it as a lifestyle sickness, no? Oh, Sa bagay, halos lahat naman yata. lahat naman ng sakit. Mga Halos high lahat naman blood, yata mga ng sakit. diabetes. Yan. So, gusto natin ma-prevent bago pa siya magkameron ng onset. Opo. Mm. So, yun nga yung bone banking. So, during early teens, so dapat nagbe-build up na tayo. Kasi Apo. usually kung na-detect na natin yan, medyo too late na siya. So, na sinabi ko, madalang yung gusto natin ibalik sa dati yung buto natin. Pero gusto lang natin ma-delay o ma-prevent yung worsening ng buto natin. Okay. So yan, yung sa safe spaces naman po. So, yan, lalo na kung medyo may edad tayo, may kasama tayong elderly sa bahay or if tayo mismo, maganda is ma-prevent natin yung fragility fracture. No? Other than Silang yung prone. mga diet, gusto natin safe na tayo. Opo. Kasi Lugar. yung treatment kasi ng osteoporosis medyo hindi agad-agad yan. So gusto natin ma-prevent yung fall risk o yung safety ng mga elderly natin. So yung mga avoid yung mga basang floors, wet floors, dapat yung mga safety rails sa bahay, lalo na sa mga hagdan, mga makakapitan sila. And yung ma-prevent natin yung matumba sila. Kasi yun nga, kahit simpleng pagkadulas, pwede mabalian na talaga. Ayun. So, malinaw po no sa ating mga listener and viewers yung about po no sa ating topic na osteoporosis. At yan, maraming salamat sa atin pong guest ngayong hapong ito, si Doc Marshall Punzalan. At syempre, hindi po tayo matatapos hanggat hindi namin naririnig ang inyong parting words sa atin pong mga kaibigan, mga taga-subaybay. So, yun nga, regarding sa topic nating osteoporosis, so, ang osteoporosis po natin is isang silent disease. Sa mga nasabi natin, kailangan talaga natin, lalo na pag may mga risk factors tayo, una ko nasabi, edad, menopause, women, poor nutrition, poor lifestyle, dapat magpa-screen na. At saka, bone banking, no? Kailangan natin ma-build up na yung buto natin bago pa tayo umapak sa ganong edad. So, hindi lang to actually para sa mga may edad na lecture, kundi sa mga bata nating mga tagapakinig at manonood para alam nila na dapat ngayon pa lang nagbi-build up na ako ng calcium sa katawan ko Yes. para pagdating ng 60 ko, hindi na ako namumroblema na magka-osteoporosis pa. And yun nga, dapat aware tayo para alam natin kung kailan dapat tayo magpatingin. Yes. Actually, this discussion po, Doc, no, ay hindi lamang naman po intended sa mga nakakaranas na ng osteoporosis, kundi talagang prevention. Prevention is key talaga. Yan, sige. Okay. Doc, i-invite din pala natin sila no na they can go to Quezon Medical Center. Opo. Oras ba? Anong araw ba available ang ating mga orthopedic doctor? Ang mga orthopedic surgeon po natin is available nila sa OPD, lalo na sa mga gantang sakit. Monday to Fridays, syempre except holidays, whole day naman po tayo nandun, 8 to 5, nandun tayo for our check-up po. Para ma-screen natin, lalo na kung may mga risk factors kayo involving sa osteoporosis, magpatingin na po kahit wala pang nararamdaman. Ayun. Tsaka ipaalala din natin sa ating mga viewers, no? Especially here in Lucena and Quezon Province, ang ating Quezon Medical Center, meron niyang no billing policy. So, kung kayo po may nararamdaman, may sakit, wag po kayong matakot, no? Na baka isipin nyo, gagastos lang kayo. Wag. Baka mas lumaki yung gastos pag hindi kayo nagpa-check up. Totoo So, yan. punta lang po kayo sa Quezon Medical Center. Hanapin nyo si Doc. Apo. Bago lang naman tayo. Ayun. So, bago po tayo magtapos, Doc, no, ay batiin muna natin ang lahat ng ating mga viewers and listeners sa umagang ito. Ayan, ibinabati natin si Arian Mondia. Sabi niya, good morning po. Hello po, Sir Herbert and Miss Risa. Ayan, ganun din po kay Isidrica Blanca na nanonood din po sa atin. Yan, kay Ma'am Beth Tandok, kay Lai May, kay Ma'am Vilma Abrigo. Ayan, good morning po. Kay Michael Ryan. Ayan, meron pa siyang follow-up question eh. May oras ba tayo? Okay. So, ayan, basahin po natin, no, para Sige lang. kumbaga masagot lahat ng kanyang tanong. Ayan, sabi niya, thank you, Doc. Follow-up question po. Lahat po ba ng gatas okay for prevention for osteo o powdered or natural?
Yung type of milk naman, lahat may iba't ibang actual level yan, no? Syempre, less protein yung mga less calcium yung mga plant-based natin, and yung mga oat milk, yun. Pero lahat naman yan is, actually makikita nyo yung nutritional values syempre sa mga carton nila. Pero lahat naman yan is makakatulong, no? Apo. Kahit mga yogurt, no? Mga gatas, cheese, yan. Okay. Lahat yan mataas sa calcium. So, magandang source of calcium yan. Okay. Yan. Okay, Doc. So, it's 10:47 na in the Oo. morning. Sabi na nga po, mabibitin talaga tayo. Totoo po, kasi Bitin na bitin napakaganda yung ng discussion. 30 minutes Oo. natin sa ating discussion. So, Yes. hello po kay Doc Romel Castillo. Medyo Apo. bitin yung ating bitin ang Yan, ating shout oras. out. No? Shout out sa lahat ng kasama niya Morning, sa Department of Orthopedics. Apo. And again, thank you so much po, Doc Marshall. Yes, thank you so much po. At sa atin din pong mga nakasama ngayong umaga, ang atin pong live radio staff, ayan, ang ating technician, ating station manager, yan, Ma'am Marge. Hello po. At sa atin pong mga viewers and listeners na patuloy pong nakikinig. Sana po naging tulong sa inyo itong program na ito. And for sure naman, no, ito ay malaking tulong po para sa kanila na magkaroon din po ng knowledge about po sa mga complications sa buto. Ayan, Yes. thank you so much po, Thank you po. Maraming salamat, Dr. Doc. Marshall Punzalan. Yes. And again, we Ayan. would like to thank Bet and Seed Philippines, our sponsor din. Apo. Isa pong NGO, non-government organization, ng social, civic, and educational initiative. And of Yes. course, ang ating pong Department of Orthopedics ng Quezon Medical Center sa panguna po ni Dr. Romel Castillo. So Yes. kami po ang inyong nakasama. Miss Risa Caliao. And Herbert Pascua. Abangan niyo po ang susunod pong episode ng QMC Buto Sigla on Yes. Friday with its Aba. new time slot 10 to 10:30 in the morning. Ingat po tayo mga ka-live. God bless our country and God bless us all.